ay magsisimula na. Ating pong tawagin ang ating pong mga tagapagpaawit, Brother Julius Malto at ang ating pong Pastor Benji Habaan para po pangunahan tayo sa masiglang awitan. Amen! Magandang gabi po sa ating lahat. Amen. Sama sa ating mga kapatirang nandyan sa kanya-kanyang tahanan na nanonood ngayong gabi. Tayo pong lahat ay magpapasimula sa ating panambahan sa pamamagitan po ng mga papuring awitin sa Panginoon. At samahan niyo po kami. Amen po. Unang awitin po ang ating kantahin. Save, save. Amen. On the first stanza now, sing. I found a friend who is all to me. His love is ever true. I love to tell how he lifted me and what his grace can do for you. Saved by His power divine, saved to new life sublime. Life now is sweet and my joy is complete, for I'm saved, saved, saved. He saves me from every sin and harm, secures my soul each day. I'm leaning strong on His mighty arm. I know He'll guide me all the way. Saved by His power divine, saved to new life sublime. Life now is sweet and my joy is complete, for I'm saved, saved, saved. When poor and needy and all alone, in love He said to me, come unto me, and I lead you home to live with me eternally. Saved by His power divine, saved to new life sublime. Life now is sweet and my joy is complete, for I'm saved, saved, saved. Amen. Next song, awitin po natin, Only a Sinner Saved by Wow. Grace. Amen. Sa biyaya ng Diyos, ikaw at ako'y naligtas. Kaya tayo po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon. Amen? Only a Praise sinner. God. First verse. Not have I gotten what I received. Grace has bestowed it since I have believed. Boasting excluded, pride is a base. I'm only a sinner, saved by grace. Only a sinner, saved by grace. Only a sinner, saved by grace. This is my story, to God be the glory. I'm only a sinner, saved by grace. Once was I foolish and sin ruled my heart, causing my footsteps from God to depart. Jesus has found me, happy my case. Now I'm a sinner, saved by grace. Only a sinner, saved by grace. Only a sinner, saved by grace. This is my story, to God be the glory.
I'm only a sinner, saved by grace. There's An unfailing, no merit I hide. Mercy has saved me, or else I must die. Sin had alarmed me, fearing God's face, but now I'm a sinner, saved by grace. Only a sinner, saved by grace. Only a sinner, saved by grace. This is my story, to God be the glory. I'm only a sinner, saved by grace. Suffer a sinner whose heart overflows, loving a Savior to tell what he knows. Once more to tell it, would I embrace. I'm only a sinner, saved by grace. Only a sinner, saved by grace. Only a sinner, saved by grace. This is my story, to God be the glory. I'm only a sinner, saved by grace. Amen. Are you saved? Say amen. 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 My Praise sins God. are gone. Awitin po natin, yamang tayo po'y pinatawad ng Panginoon, inalis na niya ang ating mga kasalanan, at nagpupuri tayo dahil sa biyaya ng Diyos, no? Yung dapat nating bayaran ay binayaran na ng Panginoon. Amen? That's true. My Amen. sins are gone. First verse now. See. You ask me why I'm happy, so I'll just tell you why. Because my sins are gone. And when I met the scoffers who asked me where they are, I say my sins are gone. There underneath the blood on the cross of Calvary, as far removed as darkness is from dawn. In the sea of God's forgetfulness, that's good enough for me. Praise God, my sins are gone. 'Twas at the old-time altar where God came in my heart, and now my sins are gone. The Lord took full possession, the devil did depart. I'm glad my sins are gone. There underneath the blood on the cross of Calvary, as far as darkness is from dawn. In the sea of God's forgetfulness, that's good enough for me. Praise God, my sins are gone. When Satan comes to tempt me and tries to make me doubt, I say, my sins are gone. You got me into trouble, but Jesus got me out. I'm glad my sins are gone. There underneath the blood on the cross of Calvary, as far removed as darkness is from dawn. In the sea of God's forgetfulness, that's good enough for me. Praise God, my sins are gone. Last verse. I'm living now for Jesus. I'm happy night and day because my sins are gone. My soul is filled with music. With all my heart I say, I know my sins are gone. My sins are gone. There underneath the blood on the cross of Calvary, as far removed as darkness is from dawn. In the sea of God's forgetfulness, that's good enough for me. Praise God, Praise God. my sins are gone. Amen. Last song, to God be the glory. Amen. Awitin po natin, to God be the glory. First verse now.
To God be the glory, great things He hath done. So loved He the world that He gave us His Son, who yielded His life an atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord, let the people rejoice. So come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Oh, perfect redemption, the purchase of blood, to every believer the promise of God. The vilest offender who truly believes, that moment from Jesus a pardon receive. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He has done. Great things He hath taught us, great things He hath done, and great our rejoicing through Jesus the Son. But nearer and higher and greater will be our wonder, our transport, when Jesus we see. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord, let the people rejoice. So come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Amen. To God be the glory. Amen. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po muli sa pagkakataon na kami po ay maaaring magsamba, Panginoon, sa inyo. Salamat po, Panginoon, sa kalayaan na inyong binigay, sa inyong awa, Panginoon, na kami ay bigyan ng pagkakataon, Panginoon, na ikaw ay muling paglingkuran. Salamat po, Panginoon, sa kasiguraduhan ng kaligtasan, Panginoon, sa kabila po ng banta, Panginoon, ng pandemya. Kami po inyong pinatiling ligtas at may kasiguraduhan ng langit sa kinabukasan, Panginoon. Salamat po sa inyong kabaitan, sa inyong pagmamahal, Panginoon. Ingatan niyo po ang aming pong mga kapatiran na sa daan. Kayo po ang mag-ingat sa kanila at maggabay sa kanila, Panginoon, at makarating ho sila sa kanilang paroroonan ng ligtas. Ganoon din po sa mga kasamahan namin na nasa bahay, Panginoon. Kayo po ang magpala sa kanila. At nawa po, Panginoon, na hindi ho mahadlangan ng pandemyang ito ang aming paglilingkod at pag-aaral ng salita ng Diyos, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na ibinigay niyo sa amin muli. At ito po ang aming pong hiling at aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Atin pong basahin ang salita ng Diyos, Matthew chapter 1, verses 1 to 25. Ako po sa verse 1, kayo pasusunod na verse, at sabay-sabay po tayo sa verse 25. Verse 1, Amen. ang aklat ng lahi ni Jesucristo na anak ni David, na anak ni Abraham. Naging anak ni Abraham si Isaac, at naging anak ni Isaac si Jacob, at naging anak ni Jacob si Judah, at ang kanyang mga kapatid. At naging anak ni Juda kay Tamar si Fares at si Zara. At naging anak ni Fares si Esrom. At naging anak ni Esrom si Aram. At naging anak ni Aram si Aminadab, at naging anak ni Aminadab si Naason, at naging anak ni Naason si Solomon. At naging anak ni Salmon kay Rahab si Booz. At naging anak ni Booz kay Ruth si Obed.
at naging anak ni Obed si Jesse. At naging anak ni Jesse ang haring si David, at naging anak ni David si Solomon, doon naging asawa ni Urias. At naging anak ni Salomon si Rehoboam, at naging anak ni Rehoboam si Abias, at naging anak ni Abias si Asa. At naging anak ni Asa si Josaphat, at naging anak ni Josaphat si Joram, at naging anak ni Joram si Oseas. At naging anak ni Oseas si Joatam, at naging anak ni Joatam si Akaz, at naging anak ni Akaz si Ezekias. At naging anak ni Ezekias si Manases, at naging anak ni Manases si Amon, at naging anak ni Amon si Josias. At naging anak ni Josias si Jeconias, at ang kaniyang mga kapatid, ng panahon ng pagkadalang bihag sa Babylonia. At pagkatapos ng pagkadalang bihag sa Babylonia, ay naging anak ni Jeconias si Salatiel, at naging anak ni Salatiel si Zerubabel. At naging anak ni Zorobabel si Abiud, at naging anak ni Abiud si Eliakim, at naging anak ni Eliakim si Azor. At naging anak ni Azor si Sadok, at naging anak ni Sadok si Akim, at naging anak ni Akim si Eliud. At naging anak ni Eliud si Eleazar, at naging anak ni Eleazar si Matan, at naging anak ni Matan si Jacob. At naging anak ni Jacob si Jose, na asawa ni Maria, na siyang nanganak kay Jesus, na siyang tinatawag na Kristo. Sa makatuwid, ang lahat ng mga salit-saling lahi, buhat kay Abraham hanggang kay David, ay 14 na salit-saling lahi. At buhat kay David hanggang sa pagdalang bihag sa Babylonia, ay 14 na salit-saling lahi. At buhat sa pagkadalang bihag sa Babylonia, hanggang kay Kristo, ay 14 na salit-saling lahi. Ang pagkapanganak nga kay Jesucristo ay ganito. Nang si Maria ay kanyang ina, ay mag-asawa kay Jose, bago sila magsama ay nasumpungang siya ay nagdalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At si Jose na kaniyang asawa, palibhas ay lalaking matuwid, at ayaw na ihayag sa madla ang kaniyang kapurihan, ay nagpasiyang hiwalayan siya ng lihim. Datapwat, samantalang pinag-isip niya ito, narito, ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya sa panganaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. At siya ay manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kaniya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kaniyang bayan sa kanilang mga kasalanan. At nangyari nga na ang lahat ng tao upang maganap ang sinalita ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi, Narito, ang dalagay magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag nila sa kaniya ay Emmanuel, na kung liliwanagin ay sumasaakin ang Diyos. At nagbangon si Jose sa kaniyang pagkakatulog at ginawa niya ang ayon sa pinag-uutos sa kanya ng anghel ng Panginoon at tinanggap ang kaniyang asawa. Sabay-sabay po tayo sa huling talata. At hindi nakilala siya hanggang sa maipanganak ang isang lalaki, at tinawag niya ang kanyang pangalang Jesus. Pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Marino po tayo makaupo. Amen.
even failed to believe, yet He's been faithful, faithful in my heart. I have questioned, even failed to believe, yet He's been faithful, faithful to me. He's been so faithful, faithful to me. Amen. Atin pong ihanda ang ating pong puso't isipan para po sa pinakamahalagang parte ng ating pong panambahan. Atin pong i-welcome ang ating pong tagapagsalita, ang ating pong deacon, Brother Danny Ginto. Maraming salamat. Maraming salamat dun sa magandang awitin. Tunay na Panginoon ay napaka-faithful po sa atin na kahit po sa panahon ito ng pandemic, hindi po mapipigil at harinawa, hindi mapigil ang gawain ng panambahan. Huwag namang mangyari na sa ating buhay, sa kapanahonan po natin ngayon, ay mahinto po ang panambahan. Kaya po ako'y lubos na nagpupuri sa Panginoon dahil po siya ay napaka-faithful sa atin. Bago po tayo tuluyang mag-pray, mag-pray po muna tayo. Ama naming Diyos sa langit, pupuri po kami sa inyo, sa iyong kabutihan, at sa iyong faithfulness po sa buhay po namin, at sa aming pong iglesia. Purihin po kayo ng marami, masaganang pagkapala ang patuloy niyong pinagkakalob sa amin sa kabila po ng mga pagsubok na aming dinaranas ay hindi ka po nagkulang sa amin. Lagi pong sapat sa lahat po ng aming pangailangan ang iyong binibigay po sa amin. Salamat po at kami po ay yung patuloy na pagpalain sa aming pananambahan. Maging katanggap-tanggap po, Panginoon, ang aming gagawin sa inyo. Salamat po sa awitin. Salamat po sa mga kapatid na nandito. Patuloy pong pagpalain ng aming iglesia. Patuloy pong pagpalain ng iyong salita. Patuloy po itong maging hamon sa amin. Sa mga nanonood po sa live stream, nawa, Panginoon, ay mabless din po sila kung paano po kami na-bless ng iyong mga salita. Maraming salamat po. Nagpupuri po kami itong papasalamat. Madalangin sa tanging pangalan lamang po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Ako po ay dati hindi naman kinakabahan, ninenervyos lang. Pero ngayon po, nervyos, kaba, dahil nga po ng hindi ko po maipaliwanag. Pero matagal na pong sinabi sa akin na ako po ay na-assign na mag-preach. Ngayon nga po. At ako po ay napaghanda po ng isang maikling topic para ating pong pag-usapan at parang i-share po sa inyo ang kabutihan po, ang faithfulness po ng ating Panginoon Diyos sa ating buhay. Purihin po ang Diyos. Sana po mawala ang kaba ko at maging malinaw ang aking salita upang sa mga nanonood po sa live streaming ay maintindihan po nila ang aking salita dahil kuminsan ay nagkakabuhol-buhol. Purihin po ang Diyos dahil kahit na nagkakabuhol-buhol, nakakapagsalita po ako sa inyo ng malinaw. Okay, mag-umpisa na po tayo. Nung aking pong binabalak pa lamang kung ano ang aking pipreach,
ay naalala ko po yung ating ginagawa taon-taon na tayo po ay nagkakaroon po ng mahal ka ng Diyos. At gasgas na gasgas po sa akin ang talatahang ito dahil ito po ang ginagamit ko pag-share po sa ating mga wini-witness ng mga tao kahit saan po ako naroon. Kahit po nung huli po nating bibigay po ng serbisyo sa ating mga kabarangay, yung pong pagbigay po natin ng QR code, ito po ay lagi kong nagamit. Hindi lamang po 2 beses, I think 3 beses kong nagamit ang mga talatang ito. Sapagkat ito po ay aking pong paboritong verse. So, pakibuksan po ang ating Bible sa John 3:16. Pwede pong pakibuksan sa English. John 3:16. Nung pong ito'y binabala ko, ang isip ko ay hindi ko po buksan ang talatang ito, kundi patatayin ko po ang buong kongregasyon at sabay-sabay po namin babasahin. Pero nangyari po ang ganitong pandemic, hindi ko po naisip na ganito mangyayari. Pero nevertheless, napakabuti po ng Panginoon. So, ang sabi po dito, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have an everlasting life. Ang pag-uusapan po natin ay gusto ng Diyos. Happy ka. Gusto ng Diyos. Happy ka. Ito po ay isang salita ng isang politiko, pero yun po talaga ang gusto ng Diyos. Gusto ng Diyos, happy ka. Gusto ng Diyos, happy ka, happy kayo, happy ako. So, tunay na Panginoon ay napakabuti sa atin. Kaya nung bago po akong mananampalataya, ay sumagi po sa aking isipan ang mga katanungan ito. I hope na maaaring natanong din po niyo ito sa inyong mga sarili. Bakit ako minahal ng Diyos? Bakit ka minahal ng Diyos? Bakit tayo minahal ng Diyos? Ako marumi, alam ko kayo marumi rin. Pero bakit tayo minahal ng Diyos? Doon sa habang tumatagal po akong mananampalataya, inisip ko po ang mga kadahilanan kung bakit ako minahal ng Diyos nang gayon na lang. Dahil ako'y marumi, binigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa aking kaligtasan, para sa aking kaligayahan. So bakit nga ako minahal? Ganun akong marumi. So iniisip ko po habang tumatagal po akong nagbabasa ng Bible, una po, sa pagbabasa ko po ng Bible, sa unang-una pa lamang po ng chapter ng Genesis chapter 1, ang sabi po ng Diyos sa kanyang mga ginagawa, nilalalang, ang bawat talataan pong kanyang sinasabi, sa bawat talataan kanyang sinasabi, nung pong sa verse 4 po, nung lalangin po ng Diyos, ang langit at lupa, hanggang po dun sa huli, dun sa 18, ang lahat ng kanya nilang, ang sabi po ng Diyos, mabuti. Laging sinasabi niya, mabuti. Mabuti yung kanyang ginawa, nilikha, mabuti. Pero nang dumating po na ang
lalalangin niya ay ang tao na siya po ay nagsabi ng ganito. Sa verse Genesis chapter 1, sa 31 nga po, Genesis sa 31, verse 1, 31. Ang sabi po dyan and God showed that everything that He had made, and behold, it was very good. Very good na. Nung mga nauna, good lamang. Pero nung masama na po ang tao, it was very good. And the evening and the morning were the 6 days. So, nung lalangin po ng Diyos ang tao, ay kaiba po ang kanyang proseso ng paggawa. Ito po ay ginamitan niya ng kanyang lakas dahil tayo po ay kanyang, hindi po sinabing magkaroon ng tao. Pero lahat po ng kanyang nilang sinasabi lamang po, and let there be, nagkakaroon na po. Pero ng tao po, ginamitan na po niya ng lakas. So, at habang pong tumatagal, ang aking pag-aaral ng salita ng Diyos, at habang ako'y patuloy na nasasama dun sa ginagawa nating yearly na mahal ka ng Diyos, napag-alaman ko na ang sabi po dyan tayo ay obra maestra ng Diyos. Ang sabi po doon ay we are the workmanship. We are workmanship of God. Buksan po natin ang ating aklat sa Ephesians chapter 2 verse 10. Ano po? For we are His workmanship. So yan po ang magandang sinabi ng ating Panginoon. Tayo ay nilalang niya unto good work, which God hath before ordained that we should walk in them. Tayo ay workmanship. At doon ko naisip na talagang bakit ako minahal ng Diyos? Ang Diyos ang lumalang sa akin, nagbigay po sa akin, nagbigay po sa atin, nagbigay sa iyo ng buhay. Sapagkat ang Diyos ay buhay. Siya ang nagbigay po ng buhay. Ay naisip ko, ganyan ako kaya pala minahal ng Diyos. Ako ay kanyang pinagpaguran, ako ay kanyang obra maestra. So bilang obra maestra, habang binabasa ko po ang talata ng ating John 3:16, talagang mahal ako ng Diyos. At ito po ay lagi kong ginagamit every time na mag-share po ako ng salita ng Diyos kahit saan ako makarating. Hindi ko po pinababayaan, hindi ko masabi ito. Pero marami pong paraan ng pag-share. Pero ito po'y lagi kong ginagamit. At ako po ay natutuwa dahil nalaman ko na mahal ako ng Diyos. So sa pagmamahal na ito ng Diyos, ano naman ang giganti kong pagmamahal sa Diyos? Nung last week, we have a preacher, nabanggit po niya, tumalikod po siya rito, tumingin siya dito, tumingin siya sa likuran, meron daw pong 3 cross. Ang tao raw po dyan ay 3. Yung pong isa ay nasa gitna, yung po ay taong manliligtas. Yung po ang manliligtas. At dito naman po sa kabila, yung taong ligtas na. At yun naman po tao sa kabila, yun naman po ay taong
taong hindi pa ligtas o ililigtas pa lamang ng Diyos. Pero sa talatang ating binasa, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Dito po, mahal niya yung kabila, yung ligtas na mahal niya. Dito, hindi pa ligtas, mahal pa rin po niya. Pero bilang ako, kayo, sila, nanonood po sa live streaming, kasama po tayo dun sa ligtas. Pero bilang ligtas, ano ang ating gagawin upang makita natin ang pag-ibig na binigay sa atin ng Diyos ay magantihan naman natin na mahusay na paglilingkod? Naisip ko, magandang i-share natin yung ating tinanggap upang kung saan nakakasumpong ng faithfulness ng Diyos, ng pag-ibig ng Diyos, masumpungan din po ng mga taong andirito na hindi paligtas, i-share natin po ang magandang balita upang sila po ay magkaroon ng kaligtasan. Sa akin pong matagal-tagal na rin pong pagiging Kristiyano, hindi ko po mabilang na ang aking nasiran. Napakarami na po ako nasiran. Pero sinabi ko nga po nung aming last fellowship doon ng mga tatay, hindi nangangahulugan na wala kang ginagawa ay hindi ka nakakapagdala ng kaluluwa sa Panginoon. Kasi even na ikaw ay taga-upo lang dyan, hindi mo alam nakaka-encourage ka sa kapatiran. So kahit ano po ang ating papel, maganda pong meron tayong patuloy na gawin papel sa iglesia. Sabi ko po sa mga tatay noon, kung ikaw ay hindi nakakapagdala ng kaluluwa, huwag mong isipin yon. Isipin mo, ano yung magagawa mo. Kamukha dito ka ako, meron tayong Ministry of Giving, pagbibigay. When you give, hindi mo alam kung saan nakarating yung pera, kung saan missionary binigay yung pera, at anong ginawa ng missionary na share po at nagligtas po ng kaluluwa. You and I are part of the work of the mga missionary. Kapartner po natin sila. Hindi tayo makarating sa kanilang pinupuntahan, pero yung ating binibigay sa iglesia, makakarating. Corporately, we are doing our best to share the Word of God. Kaya po, huwag tayong mangangamba o mahihiya because wala tayong nadala sa Panginoon. Ako po ay wala pa akong nakikitang doon sa aking nasiran, hindi pa po ako makakita ng eksakto na siya po ay galing sa aking pangaral o nasirang ko siya. Pero I've been here for so many years na nagsishare po ng salita ng Diyos sapagkat hindi naman po ako magliligtas. Ang aking pong alam, ishare ko lamang po ang salita ng Diyos, bahala na ang Diyos sa aking singiran. Sapagkat ang ating hinahasik ng mga salita ng Diyos, hindi mo alam kung kailan ito parang punla, binhi, kung kailan ito uusbong. So pag umusbong ito ng kanyang kapanahunan, maalala po niya ng taong yan, merong nag-share sa akin ng salita ng Diyos. Ito ang kanyang ginamit na talata.
At maaalala po niya kung sino. Kung sino ka, kung sino ako. Iyon, si Brother Ginto. Nag-share sa akin ng talatang ito. Hindi ko siya malilimutan. Yung pong, meron po akong isang na-sharean dito ng ating QR code. Hindi ko po siya malilimutan. Pero nakita ko po siya dito, balik ng balik. Balik ng balik. Siya po ay babae. I think he's the wife of the ibang pananampalataya. But he's coming back. And he come back here. He's looking for us or my wife or me. Hinahanap po kami. So hindi ko po alam. Ang sabi nga ni Sister Ginto, mayaya ang isang mga dalawa o tatlo na mga kananayan mabisita yung taong yon. So I hope na kung nakakilala po niyo si Sister Ginto, pag niyaya po kayo mag-visitation, kahit na, kasi hindi po, mahirap po mag-visitation ngayon, pero pag niyaya po kayo, gladly na maging part po kayo ng pag-share po ng magandang balita. So, going back to our topic, faithfulness ng ating Panginoon, bakit tayo mahal ng Panginoon? Sa akin pong matagal na pag-aaral, kasi matagal din itong binagit sa ni Brother Daniel na akong naka-assign. So yeah, inisip ko na nga po itong John 3:16. Bumuo po ako ng mga talataan, ng acronym po ng, kasi ang sabi po dyan, that He gave His only begotten Son. Sino po ba ang only begotten Son ng Diyos? Hindi po ba si Jesus Christ? Ginawa ko po ng acronym po yung Jesus. Kasi yun po binigay sa atin. So, number 1 po na ating makita, gusto ng Panginoon, happy ka. So, ang sabi ng Panginoon, God loves you, you and me, tayong lahat, mahal tayo ng Panginoon. And He will give you a joyful journey. So, makakaroon daw po tayo ng maligayang paglalakbay. Noon po ay meron naman pong naisip sa aking tanong sa aking sarili. Pag ba tinanggap mo ang Panginoon, sigurado bang magiging joyful na ang aking paglalakbay? So sabi ko, sinagot ko rin po ang aking sarili. Maaaring sa ating buhay, sa iyong buhay, hindi lahat ng iyong panalangin ay sinasagot ng Diyos. Meron sagot ng Diyos, pwede, pero hindi muna. Kaya hindi, kasi makakasama sa iyo yan. Pero kahit sabihin ng Diyos na bluntly, no, it's not good for you. Ikaw ba ay magmumuk na lamang at magiging ano ka sa Panginoon, tatampo ka dahil hindi sinunod ang iyong panalangin, hindi sinagot ang iyong panalangin? Hindi po ganyan ang mabuting Kristiyano. Kundi po tayo sinagot ng Panginoon, so be it. Maging masaya tayo. Naalala ko po nung mga nakakaraang panahon, marami po kaming prayer ng mag-asawa. Sabihin ko na po sa inyo,
niyaya po kami ng ating kapatiran na mag-invest po doon sa Peace Band. Nalugi po yon. Pero yung po ba ay sapat ng dahilan upang magtampo ko sa Diyos? Nalugi po kami at malaking halaga po yon. Hindi po basta-bastang halaga. Malaking halaga na yung aking pong retirement at yung part ng retirement ng misis ko, naubos po lahat doon. Pero sabi po, kikitain pa rin natin yan. So, hindi po namin kinita yung pera, pero hindi naman po kami nagutom. At kung po bang kami nalugi, kayo po ba'y malulugi rin? Hindi naman. Andi diyan pa rin kayo, kasama pa rin namin kayo. Pero ang natutuwa po ako, na mangyari po ang mga bagay na yan, nung 42nd na anniversary po natin, ang ating team ay go forward. At ako po'y blessed na blessed sa isa nating kapatiran na sinasabi niya, "Kumo ba nagkalugi-lugi na? Ihinto na ako." At nakita niya, tinuro sa akin niya, tinuro po niya sa akin to. Go forward. So go forward siya. Hindi siya susuko. At ako po'y blessed na blessed sa kanya. Nakita ko po ang kanyang determinasyon sapagkat ang Diyos ang nagbigay sa atin ng hamon, Diyos din ang sasagot sa ating mga tutulong po siya sa mga hamon binigay sa atin. So ganyan po husay, kaganda ang pag-ibig na pinakita ng ating Diyos sa langit. Sabi po sa talatang sa aklat po ng Isaiah 46:4, pakibuksan. 46:4, Isaiah 46:4. Although andito naman po sa akin sa aking pong cellphone. Pero maliit po yung cellphone ko, malabo yung mata ko. So maganda po dito, nakalagay po doon. And even to you, to your old age, I am He, and even to our hairs, will I carry you? I have made, and I will bear, even I will carry, and will deliver you. So ayan po ang sinabi ng ating Panginoon. Mas maganda po yan sa Tagalog eh. Salin nga po yan sa Tagalog. Yan ang sa Tagalog. Oh. At hanggang sa katandaan ay ako nga. At hanggang sa magkauban ay dadalhin kita. So yung parang dadalhin niya tayo, hindi niya tayo pababayaan. Kaya ang sabi po niya, joyful journey. Joyful journey. Aking ginawa at aking dadalhin, oo, aking dadalhin at aking ililigtas kita. So napaka husay po at napakabuti po ng ating Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. Marami pa po tayong talata na akong sinabi rito, dinagdag ko po rito. Pwede rin po natin buksan sa Isaiah 61:10. Diyan na lang din po para isang Isaiah 61:10. Ako'y nagagalak na mainam sa Panginoon. Ang aking kaluluwa ay nagagalak sa aking Diyos. Sapagkat binihisan niya ako ng mga damit ng kaligtasan. Naiyak po ako eh. Kanyang tinakpan ako ng mga balabal ng katwiran, gaya ng kasintahang lalaki nagpuputong ng putong na bulaklak, at gaya ng kasintahang babae nagaganyak ng kanyang mga hiyas. So ganyan po ipinakikita ng ating Panginoon.
nagagalak na mainam sa Panginoon. Kaya, binibigyan tayo ng journey ng ating Panginoon. Mayroon tayong kagalakan dun sa journey na ibinibigay niya. Hindi po nawawala ang ating patuloy na pagpupuri sa Kanya sa kabila po ng maraming problema. Patuloy pa rin po, kahit na po joyful ang ating journey na ibinigay niya sa atin, hindi po tayo mawawala ng problema. Ang nakakatuwa lamang po, yung problema ay hindi natin inilalagay sa ating sarili, kundi pinagkakalob din po natin, give it back to the Lord para po siya ang magtulong sa atin sa ating mga problema. Hindi po natin, hindi tayo binigyan ng espiritu ng pagkatakot, kundi tayo ay binigyan niya ng pag-asa, kagalakan ng buhay. Salamat po sa Panginoon. Yun po yung letter J, joyful journey. Number 2 po, ang sabi niya, God loves you and will give you, ano ba yan? Exciting. Ano pa? Everlasting. Ano pa? Eternal. Happiness. O hindi po ba napakaganda? Joyful journey mo, meron ka pang everlasting. Eternal. Existing na po yan. Excited po tayo. Kasi sinabi niya ang Diyos natin hindi nagsisinungaling. Pag sinabi niya, matutupad. Doon sa verse, doon sa 15, sabi niya, eternal, di ba? Tapos doon sa 16, everlasting. So, existing na po yan. Ang kailangan lamang po natin gawin, i-claim po natin. Huwag nating hindi kunin o hingin sa Kanya. Kaya kuminsan, ang ating pinagpe-pray, yung ating mga gusto eh. Pero yung ating binigay na sa atin, ayaw nating ipag-pray. Oh, yung binigay sa atin, eternal life, everlasting happiness, bakit hindi natin i-claim yun? Oh, sabi nga ng isang tao, hindi ka na ba magkakasala? Sabi ko, pwede kang magkasala dahil tayo. Pero ang mabigat dyan, kung nagkasala ka na, patuloy mo pang gagawin yung kakasala mo. Kung nagkasala ka minsan, huwag mo nang gawin yun. Humihi ka ng tawad sa Panginoon. Huwag mong pabayaan na lumipas ang araw na hindi ka nakakahingi ng tawad sa iyong kasalanan. At huwag mo nang ulitin yung mga kasalanan yon. Ako nga lagi ko pong nakakalimutan. Lalo na po pagka merienda, nakakalimutan ko mag-pray. Dahil merienda Na-rebuke po ako dyan. Ni-rebuke po ako dyan. Dahil sa kapihan. Kapihan lamang. Dahil sa kapihan, nagkakape, di kape-kape lang. O hindi na ba tayo magpe-pray? Magkakape tayo. Ako po nanlamig po ako Si Brother Raymond. Nasa, kami nun, sa Tagig nang nangyari yon. So, huwag nating pabayaan na kung tayo nagkasala, humingi tayo ng tawad sa Panginoon. So sa everlasting happiness po, God loves you and He will give you
exciting, everlasting, eternal happiness. Buksan po natin yung ating book ang Bible sa Isaiah chapter 60, verse 15 to 17. Yamang ikaw ay napabayaan at ipinagtanim sa anupat walang tao na dumadaan sa iyo. Gagawin kitang walang hanggang karalagan na kagalakan ng maraming salit-saling lahi. So, kung mayroong pagsubok din sa iyo, sa ngayon, sa mga darating na araw, pero at the end, ang sabi ng ating Panginoon, gagawin kitang karilagan sa salit-saling lahi, sa darating pang henerasyon, makikita ang karilagan na iyong ginawa. Noong una, hindi ka pinapansin, tinutudyo ka pa Bible ka pa dyan, wala ka nang makain. Huwag mong masyadong intindihin yun. Darating ang iyong oras, darating ang iyong panahon na pagpapalain ka ng Panginoon at gagawin kanyang kagalakan sa marami salit-saling lahi. Verse 16 po, ikaw naman ay iinom ng gatas ng mga bansa at sususuka sa mga suso ng mga hari at yung malalaman na akong Panginoon ay tagapagligtas sa iyo at manunubo sa iyo makapangyarihan ng Jacob. Verse 17 po, kahalili ng tanso. Yung tanso, magiging ginto. At kahalili ng bakal ay magdadala ko ng pilak. At kahalili ng kahoy ay tanso. At kahalili ng bato ay bakal. Akin namang gagawin na iyong mga pinuno ng kapayapaan at iyong mga maniningil ng katwiran. So, napakabuti po ng ating Panginoon. Yung blessing po, kung anong meron tayo ngayon, hihigitin pa niya. Pag iniisip ko nga po yung kahinatan po natin, yung everlasting life, parang kahit na yung, wala na yung mga pampasarap sa buhay. Basta naisip ko lang doon, everlasting life, ang sarap kayang mabuhay. Kung may tennis po doon sa langit, di ako po magte-tennis lang lagi doon, tapos kapiling ko yung mga, enjoy po ako. Hindi po ba? Paborito ko po yan. Enjoy ko po yan. So, hindi po ako, although nangarap po ako, magkaroon ito, magkaroon yan. Pero pag iniisip ko po, nung mapag-aralan ko po ito, nung dinibot ko po yung aking oras sa pagsaliksik ng Bible, lalo ko pong na-appreciate ang kagandahan ng buhay na walang hanggan. So, yung pong pangatlo na ating pag-aaralan, gusto ng Diyos, happy ka, God loves you and will give you a sure, secure destiny. Secure na yung ating destiny, buhay na walang hanggan. Hindi ka na dapat mangamba kasi sure na ito. Hindi po nawawala ang ating kaligtasan. Hindi po mawawala ang ating kaligtasan. So, hindi po pabago-bago ang Diyos, hindi po nagsisinungal ang Diyos. Panghawakan mo ang kanyang pangako at ito ibibigay po niya. Ang sabi po niya, sa ating pong binasa, John 3:15. John 3:15 po. For God so, 3:15 po, 15. 3:15.
15:15. Yan. That whosoever believeth in him shall not perish, but have eternal life. Napakaganda po, Panginoon, ang pagkakabigay mo po sa amin. Para talagang nalulula po ang aking pangunawa sa iyo pong faithfulness na ito sa amin. Panginoon, purihin ka po. At yung pong ating pangapat, gusto ng Diyos, happy ka, God loves you and He'll give you an ending opportunity. Hindi kanya bibigyan. Lagi pong mayroong oportunidad, unending. Laging mayroon at mayroon na darating na pagkakataon sa iyo upang umasenso ang iyong buhay. Kasi yun ang pangako niya. Yung tinatanggap mo ngayon, doblehin pa niya. Di ba sabi niya, yung bakal ay magiging pila. yung mga pilak mo ngayon magiging ginto. So napakabuti po talaga ng ating Panginoon. Secure na secure po yung ating buhay. Buksan po natin ang ating Bible sa Joshua chapter 1 verse 8. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make a way prosperous, and then thou shalt have good success. Pinakikita po rito na wag lamang tayong magsasawa o sa paglilingkod, pagbabasa po, pagsishare po ng salita ng Diyos. Magkakaroon po tayo ng good success. Secure po yung success po natin. Wag lamang tayong liliko sa kanyang mga palatuntunan, sa kanyang mga programa, kung ano ang pinagagawa po sa atin, sundin po natin. Sundin mo rin nyo, sundin ko, at magkakaroon tayo ng magandang tagumpay. Number 5 po, buksan po muna natin yung meron pa lang. Joshua Proverbs chapter 3 verse 4. Proverbs chapter 3 verse 4. Marami po kasing talatanan. So shalt thou find favor and good understanding in the sight of God and man. So sigurado po yan. Pangako yan ng ating Panginoon. Hindi niya tayo pababayaan. Ako nga po ay natutuwa dahil binigyan po ako ng pagkakataon ng ating pastor upang makapag-share po ng ating sa kabila po ng pandemic. Gamit po ako ng Panginoon, makapag-share po sa inyo, sa mga nakikinig, nawa po, maging blessing po sa inyo ang lahat ng mga talatang ating binabasa at pinag-aaralan. Lagi lamang po nating sundin, balik-balikan ang kanyang mga palatuntunan at mga programang pinatutupad po sa atin at ating susundin. Doon po sa
panghuli. Di ba? Meron tayong acronym. Unending na tayo. Panghuli na lamang po. Maiksi lamang po ito. Sapat kung hahaba naman natin, tatatlo-tatlo to. Aapatan natin ang bawat example or bawat talata, magtatagal po tayo ng gusto. Pero dahil po sa pandemic, minarapat ko na lamang pong yung ibang nakasaad po ng mga talataan dito ay wag na po nating buksan, kundi sasabihin ko na lamang po sa inyo. Itong pong itong number 5 po, gusto ng Diyos, happy ka, God loves you, and will give you a successful journey. Kanina, yung joyful journey, ngayon naman, habang nagbibiyahe ka, masaya ka. At the end of the journey, nakita mo yung success. Success. So, hindi ba tuwan-tuwa ka? Kung nakarating ka sa ini-expect mo na destinasyon, maligaya ka dahil natupad mo yung journey na gusto mong marating. So, gusto ng Diyos, successful ang journey mo. Yung pong last verse po na ating bubuksan ay sa 2 Timothy 2 verse 1 to 7. 2 Timothy, dito na po tayo magtatapos. Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. And the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men who shall be able to teach other also. Thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. No man that warreth entangle himself with the affair of this world, that he may please him who hath chosen him to be a soldier. Verse 5, and if a man also strive for masteries, yet is he not crowned except he strive lawfully. The husbandman that laboreth must be first partaker of the fruit. 7, consider what I say, and the Lord give thee understanding in all things. Purihin po ang Diyos sa ating pong mga binasa. Lastly po, sorry po. Sorry po. Lastly po, ang huling talataan po natin mabasahin ay in Psalm 37 verse 24 to 25.
Hindi ka pababayaan ng Diyos. Kahit anong mangyari, aalalayan ka ng Diyos, aakain ka ng Diyos. Though he fall, he shall be utterly cast down, and there are others with him, his son. Ay, mali po yata ako. And I have been young, and I am old. Yet have I not seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread. So, kahit na po magkahirap-hirap po tayo, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Kasi ang Diyos ang nagsabi sa atin, He loved us so much. Na kahit maghirap ka, pero hindi ka talagang ibabagsak. Hindi ka manghingi ng limos. Kundi pagpapalain ka niya. Hindi ka niya pababayaan. So salamat po. Hanggang dito na lamang po tayo. At tayo po muna ay magwakas sa isang panalangin. Diyos na mapagpala at makapangyarihan sa lahat, na siyang lumalang po sa amin, na siyang lumalang sa langit at lupa, at lahat po ng mga nandirito, sa inyo po ito galing. Sa lahat po ng aming tinatamasa, maging pagsubok, ay galing po sa inyo. At ang pagsubok ay pinagpapasalamat po kami sa inyo. Dahil ang mga pagsubok na ito ay nagiging daan upang kami po ay magkaroon ng kalakasan, lalo na sa pagtitiwala po sa inyo. Purihin po kayo at pagpalain po ang lahat ng mga kasama po namin sa oras na ito sa pananambahan. Nawa Panginoon, patuloy mong pagpalain ang bawat isa. Malayo po kami sa namang sakit na dulot ng pandemic na ito. At pagpalain mo po ang buhay ng bawat isa. Malayo po kami sa sakuna, malayo po kami sa sakit. Pagpalain mo po ang aming buhay. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po, Brother Ginto, sa napakagandang mensahe po sa pagmamahal ng ating Diyos sa atin, Panginoon. Okay, tayo pong lahat ay dadako sa isa munang awitin. Bago ho tayo pangunahan ni Brother Malto sa ating closing prayer. Amen. Awitin po natin ang isang awitin, Be Strong in the Lord. Salamat po sa magandang mensahe ng salita ng Diyos na ating napakinggan ngayong gabi. Tunay po na tayo po ay pinalakas ng Panginoon dahil siya po ay tapat at tunay na nagmamahal sa atin. Amen. Sabayan niyo po kami sa pag-awit. Be strong in the Lord. First verse now. Be strong in the Lord and be of good courage. Your mighty defender is always the same. Mount up with wings as the eagle ascending. Victory is sure when you call on His name. Be strong, be strong, be strong in the Lord and be of good
strong in the Lord, and rejoice, for the victory is yours. Put on the Lord has provided, and place your defense in His unfailing care. Trust Him, for He will be with you in battle, lighting your path to avoid every snare. Be strong, be strong, be strong in the Lord, and be of good courage, for He is your guide. Be strong, be strong, be strong in the Lord, and rejoice, for the victory is yours. Chorus again, be strong in the Lord. Be strong, be strong, be strong in the Lord, and be of good courage, for He is your guide. Be strong, be strong, be strong in the Lord, and rejoice, for the victory is yours. Be strong. Amen. Purihin ang Panginoon. Amen. Napaka buti ng Panginoon sa ating lahat. Salamat po, Brother Danny Ginto, for a very inspiring message. No, di po ay nagpaalala sa atin that the Almighty God, Divine God, had loved us, and therefore He gave His only begotten Son para sa ating kasalanan tayo'y matubos, at now we are enjoying this life. He wants us to have a joyful life, everlasting, no? And life. Salamat din po sa mga kapatiran na nakasama namin sa live streaming, and we saw na more than 50 po ang nakapanood, nakasama namin sa pananabahan niya. Let's continue to pray that this pandemic would end, or that our government would be able to pacify the continuous rising ng mga cases natin, no? At pag-pray din natin ang ating government officials mula sa ating Pangulo hanggang sa LGUs, ating mga churches ay patuloy pa rin sa paglilingkod despite this pandemic. At of course, our frontliners. Tayo po ay manalangin sa mga nasa bahay. Tayo po ay, if you would like to stand up, pwede po tayo yumuko at ipikit ang mata. Tayo manalangin, tayo magwawakas sa panalangin. Panginoong dakila na mapagpala at mahabagin, nagpapasalamat kami, Ama, sa inyong kabutihan, sa inyong awa, at sa inyong biyaya, Panginoon. Bagamat walang kagandahan na makikita sa amin, bagamat physically kami ay malusog, kami ay maganda ang pangangatawan, kami man ay intelektual, ngunit hindi mayaalis ang katotohanan, Panginoon, na kami po ay isang makasalanan at patutungo sa kaparusahang walang hanggan sa impyerno. Ngunit nagpapasalamat at pinupuri namin kayo, Panginoon, dahil sa inyong pag-ibig at biyaya, ipinagkaloob niyo po ang kaisa-isa inyong bugtong na anak na si Jesucristo, na siyang namatay sa krus ng Kalbaryo upang kami tubusin at bayaran ng yung kanyang precious blood ang aming mga kasalanan. At nang kami sumampalataya at tumanggap sa Panginoong Yesus, ay binigay niyo, Panginoon, ng napakaraming mga blessings at napakaraming mga pangako na inyong pinagkaloob, Panginoon. Kaya, Ama, habang kami po ay naghihintay sa muling babalik ng aming Panginoon, tulungan niyo kami, Lord, na mamuhay ng naaayon sa iyong kalooban. Ang aming nipagnais, anumang estado ng aming buhay, anumang propesyon ang aming tinatahak, anumang aspirations ang nais namin sa aming buhay, nawa ay magbigay ng papuri sa inyo
at ang testimony namin ay lagi maitaas ang iyong pangalan sa aming mga buhay, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, ang amin pong kalagayan ng aming bansa na hanggang ngayon ay nag-struggle pa rin dahil sa pandemic na ito ng coronavirus disease. Daily, hundreds of cases are being reported, Panginoon. But God, we continue to pray and we continue to plead and ask for your mercy, dear God. Please, tulungan niyo po ang aming bayan, Panginoon, na malampasan ang pandemic na ito. We pray for our government officials, beginning from our President, sa kanyang mga gabinete, ang aming mga senador, mga congressman, ang mga health workers, dear God, please, give them wisdom, Panginoon, upang masolusyonan ang problemang ito. And eventually, masolusyonan din ang problemang ekonomiya, Panginoon, sa aming bayan. And because of this, dear God, I pray na ibalik sa normal, Panginoon. At salamat, Lord, despite this pandemic, meron kaming technology that we could still continue to worship you, God, even though not face-to-face, but in spirit, Panginoon. Salamat po. At salamat po sa mensahe. Kayo pong patuloy na magpala sa bawat isa. Sa iglesyang ito, na nagiging fasad, Panginoon, ng iyong pag-asa, sapagkat sa dahilan sa pinapangaral namin, Ebanghelyo, nawa ito hindi mahadlangan at nawa patuloy kaming umasa, Panginoon, na kayo patuloy na magliligtas pa ng maraming kaluluwa. Salamat din po at nakauwi na rin po ang aming pastor at nagstay po ngayon sa kanilang tahanan. Patuloy niyo po siyang pagpalain, Panginoon. And we pray na sana kahit hindi matapos ang April 4 ay matapos na po ang lockdown na ito at patuloy kayong siya muna. Proteksyonan niyo po kami sa lahat ng anumang mga malubhang sakit. Sa mga may karamdaman, Panginoon, naming kapatiran, hindi mo namin maisa-isa sa ngayon. Please extend your grace and your mercy to them. As much as we would like to heal them, Panginoon, kayo siyang patuloy na magpagaling at yung kalooban na siyang matupad, Panginoon. Muli, Ama, patawad po sa aming kasalanan. Salamat po at sa araw na ito ay muli niyo kaming ginabayan, Panginoon. Salamat Brother Danny Ginto for using him to inspire us, to teach us, and to remind us of your love to us, Panginoong Diyos. Salamat po, ibinabalik po namin ang kapurihan at pasasalamat sa tangi lamang pangalan ng aming tagapagligtas at Panginoong Hesukristo. Amen. Maraming salamat po. We're done with our midweek service. May God bless us all.